Bakit sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, isa sa bawat 6 na kabataang nakapagtapos ng kolehiyo ay hindi makahanap ng trabaho? Bakit ang mga taong bumili ng bahay ay hindi makatira dito habang patuloy na nagbabayad ng kanilang utang? Bakit sa isang bansang nakamit ang 5% economic growth rate ang mga tao ay nawawalan ng pag-asa? Ito ang katotohanang nangyayari ngayon sa China. Noong 2025, ang pagtaas ng Consumer Price Index ng China ay 0.0%. Ito ay isang pambihirang sitwasyon na hindi nangyari sa loob ng 16 na taon. Naranasan ng Japan ang nawawalang 3 dekada. Kaya ano ang mangyayari sa China, tatahakin ba nito ang parehong landas? O haharapin ba nito ang isang sitwasyong mas malala pa kaysa sa Japan? Magsisimula ako sa konklusyon. Naniniwala ako na may napakataas na posibilidad na ang sitwasyon ng China ay magiging mas malala kaysa sa Japan. Bakit ko nasasabi ito? Ibzaza pa paliwanag ko ito ng detalyado ngayon. Kaya bakit bumagsak sa deflation ang ekonomiya ng China? Upang mahanap ang sagot, ibalik muna natin ang orasan ng mga 20 taon. Mula 1980s hanggang 1990s, ang China ay may problemang kasalungat ng kasalukuyan. Ito ay ang inflation. Ang presyo ng mga bilihin ay patuloy na tumataas. Sa pinakamalalang panahon, ang inflation rate ay lumampas sa 20%. Ang isang bagay na mabibili mo sa 100 yen ngayon ay magiging 120 yen pagkatapos ng isang taon. Ang buhay ng mga karaniwang tao ay lalong humihirap. Ang punong ministro noong panahong iyon, si Zhu Rongji, ay isang ekonomista at lubos na nakaunawa sa ekonomiya. Ano ang ginawa niya upang kontrolin ang inflation? Isang patakaran sa interes na nakaugnay sa inflation rate. Kung ang mga presyo ay tumaas ng 20%, ang interes ay itatakda rin sa 20% o higit pa. Sa ganitong paraan, iisipin ng mga tao na mas kapaki-pakinabang na ideposito ang kanilang pera sa bangko kaysa gastusin ito. Ang pagkonsumo ay mapipigilan at ang inflation ay hihinahon. Ito ay isang tamang patakarang pananalapi ayon sa aklat aralin. Ang mga leader ng China noong panahong iyon ay madalas gamitin ang salitang kailanzi. Ang kailanzi ay nangangahulugang basket ng gulay, isang patakarang pangpamimili. Ang ideya ay ang pinakamahalagang layunin ng patakarang pananalapi ay tiyaking ang mga karaniwang tao ay makakabili ng pagkain ng may kapayapaan ng isip. Ang kaisipang ito ay lubos na naaayon sa orthodox na teoryang pananalapi. Ang tunay na papel ng sentral na bangko ay ang pagpapanatili ng katatagan ng presyo at pagkamit ng full employment. Kung makakamit ang dalawang ito, natural na susunod ang paglago ng ekonomiya. Ngayon, suriin natin ang kasalukuyang ekonomiya ng China gamit ang balangkas na ito. Una, kumusta ang full employment malayo sa katotohanan? Noong Disyembre 2025, ang unemployment rate para sa mga kabataan edad 16 hanggang 24 ay 16.5%. Mahigit isa sa bawat 6 na kabataan ay walang trabaho. Noong 2023, naitala pa nito ang isang nakakagulat na numero na 21.3%. Kumusta naman ang katatagan ng presyo totoong walang inflation? Ngunit sa halip ito ay bumagsak sa deflation. Ang dalawang layunin na dapat makamit ng sentral na bangko, katatagan ng presyo at full employment, ay parehong hindi naabot. Kaya ano ang pangunahing dahilan kung bakit bumagsak sa deflation ng China? Naniniwala ako na mayroong 3 estrukturang dahilan. Una, ang bitag ng growth first principle. Pangalawa, ang kabiguan sa pagbabago ng estruktura ng industriya. Pangatlo, ang pagputok ng real estate bubble. Ang 3 ito ay magkakaugnay at nagdulot ng kasalukuyang krisis. Isa-isahin natin ito ng detalyado. Una, tungkol sa bitag ng growth first principle. Sa loob ng maraming taon, ang Partido Komunista ng China ay labis na nakatuon sa pagkamit ng mataas na economic growth rate. Sa panahon ni Jiang Zemin at Hu Jintao, ang target ng paglago ay laging nasa 8% bawat taon. Bakit 8%? Ayon sa opisyal na paliwanag noon, kailangan ng hindi bababa sa 8% na paglago upang makamit ang full employment. Ngunit ang paliwanag na ito ay mababaw lamang. May mas malalim na dahilan. Ito ay ang isyu ng lehitimasyon. Ang Partido Komunista ng China ay hindi isang gobyernong inihalal sa pamamagitan ng eleksyon. Hindi ito nakakakuha ng mandato sa pamamagitan ng boto ng mamamayan. Kaya naman kailangan itong patuloy na patunayan ang lehitimasyon ng pamumuno nito sa ibang paraan. Ang paraang iyon ay ang paglago ng ekonomiya. Isipin ninyo, kung lumago ang ekonomiya at yumaman ang buhay ng mga tao, tatanggapin ng mamamayan ang pamamahala ng Partido Komunista. Walang demokrasya ngunit gumaganda ang buhay. Kaya maaari nilang isipin na ayos lang ang kasalukuyang sitwasyon. Sa kabilang banda, kung hihinto ang ekonomiya, ang mismong dahilan ng pag-iral ng Partido Komunista ay kukwestiyonin. Kaya kailangan nilang mapanatili ang mataas na growth rate sa anumang paraan.
Ito ang pangunahing estruktura na nagpabago sa ekonomiya ng China. Ang estrukturang ito ay lumikha ng isang malaking problema. Ano ang mangyayari kapag pinilit mong makamit ang isang economic growth rate na higit sa iyong kakayahan? Magkakaroon ng pamumuhunan na higit sa demand. Sa ilalim ng utos ng gobyerno, mga state-owned enterprises ay patuloy na gumagawa ng mga produkto kahit hindi sigurado kung may bebenta. Nagtatayo sila ng mga pabrika, nagdaragdag ng kagamitan at nagpapalawak ng kapasidad ng produksyon. Gumagawa sila ng hindi alam kung sino ang bibili. Ang mahalaga ay makamit ang numero ng growth rate. Ganyan ang kanilang pag-iisip. Natural ang mga sobrang produkto ay matatambak bilang inventaryo, isang estado kung saan ang supply ay malayo na lumalampas sa demand. Ito ang supply-demand gap. Kapag sobra ang mga produkto, bumababa ang presyo. Nagbababa sila ng presyo dahil hindi ito mabenta. Kahit magbaba ng presyo, hindi pa rin ito mabenta kaya lalo pa silang nagbababa ng presyo. Ito ang estrukturang sanhi ng deflation. Bukod dito ang labis na pamumuhunan na ito ay lumilikha ng napakalaking utang. Sa panahon ni Zhu Rongji, mayroong isang malubhang problema na tinatawag na triangular debt. Ang mga state-owned enterprises ay may utang sa mga bangko at ang mga subcontractor na nagsusupply ng mga piyesa sa mga state-owned enterprises na iyon ay may utang din. Ang utang ay nagkakadena na parang tatsulok. Hindi makabayad ang kumpanya A sa kumpanya B. Hindi makabayad ang kumpanya B sa kumpanya C. Hindi makabayad ang kumpanya C sa kumpanya A. Walang sino man ang makakabayad kanino man. Ang kadena ng utang na ito ay lumaki na parang snowball. Ang triangular debt ay naging masasamang utang kalaunan at nagbanta sa buong sistema ng pananalapi. Sa totoo lang, ang mga bangko na may masasamang utang ay dapat na malugi. Iyon ang patakaran ng kapitalismo. Ngunit sa China, hindi maaaring hayaang malugi ang mga state-owned banks. Magpapanik ang mga depositor, magkakaroon ng kaguluhan sa lipunan. Too big to fail. Sa lohikang ito iniligtas sa mga bangko. Sa partikular, binili ng gobyerno ang mga masasamang utang mula sa mga bangko sa face value. Naging malinis ang balance sheet ng mga bangko, ngunit walang pera ang gobyerno. Sa huli, nag-issue sila ng mga government bond at tinakpan ng butas gamit ang utang. Sino ang huling nagbayad ng gastos? Ang mamamayan. Ang pasanin ay ipinasa sa mga karaniwang tao sa anyo ng pagtaas ng buwis at pagbawas sa Social Security. Gayunpaman, ang komplikadong mekanismong ito ay mahirap maunawaan ng mga karaniwang tao, kaya't ito ay parang napabayaan at ang problema ay tila nalutas sa ibabaw. Sa kabutihang palad, matapos bumaba sa pwesto si Zhu Rongji, ang ekonomiya ay maayos na lumago sa loob ng 10 taon ng administrasyong Hu Wen. Sa pagsali sa WTO noong 2021, mabilis na lumago ang China bilang pabrika ng mundo. Sumabog ang mga export na ipon ng foreign currency at lumawak din ang domestic market. Dahil sa magandang ekonomiyang ito, hindi lumitaw ang mga nakaraang problema, ngunit hindi nangangahulugang nalutas na ang problema. Ito ay pinagpaliban lamang. Ito ay babalik sa hinaharap bilang isang malaking pasanin. Pumunta tayo sa pangalawang dahilan. Ang kabiguan sa pagbabago ng estruktura ng industriya. Kapag umuunlad ang ekonomiya, tumataas ang per capita GDP. Natural, tumataas din ang mga gastusin sa paggawa. Kung tataas ang mga gastusin sa paggawa, mawawala ng competitiveness ang mga labor-intensive na industriya. Mga laruan, damit, sapatos, bag, ang mga industriyang ito ay matatalo sa kompetisyon sa mga bansang may mas murang paggawa tulad ng Vietnam o Bangladesh. Ito ay isang hindi maiiwasang agos ng pagunlad ng ekonomiya. Sa isip ang mga labor-intensive na industriya ay dapat unti-unting mawala at lumipat sa mga industriyang may mas mataas na halaga. Semiconductors, precision machinery, biotechnology, financial services. Gayunpaman, ang mga high-value-added na industriya ay nangangailangan ng mataas na teknolohiya at kaunting dalubhasang tauhan at hindi kayang tumanggap ng maraming manggagawa. Kaya saan pupunta ang mga manggagawang itinulak palabas ng manufacturing sector? Ang sagot ay sa service industry. Mga restaurant, retail store, beauty, salon, delivery services, dahil sa bis ang mga service industry na ito ang dapat sumalo sa sobrang lakas paggawa. Sa katunayan, sa mga mauunlad na bansa, higit sa 70% ng GDP ay mula sa service industry. Ganyan sa Amerika, Japan at Europa. Dapat ay ganito rin ang landas na tatahakin ng China. Subalit dito nangyari ang isang hindi inaasahang pangyayari, ang pandemya ng COVID-19 na tumagal ng 3 taon mula 2020. At ang zero-COVID policy na pinangunahan mismo ni Xi Jinping. Isinara ang buong lungsod, maigpit na nilimitahan ang paggalaw ng mga tao at kung may isang kaso lang ng impeksyon ng buong lugar ay i-quarantine. Dahil sa matinding patakarang ito, hindi mabilang na maliliit at katamtamang laking negosyo ang napilitang magsara.
Isipin ninyo, 3 taon walang customer, 3 taon walang benta, walang kumpanya ang makakatagal dito. At karamihan sa mga nagsarang kumpanya ay nasa service industry. Ang mga restaurant ay malulugi kung walang customer. Ang mga retail store ay hindi kikita kung hindi lalabas ang mga tao. Mga travel agency, event, company, entertainment industry. Sa loob ng 3 taong lockdown, ang mga industriyang ito ay dumanas ng matinding pinsala. Kung maglalakad ka sa mga balangkalye ng Beijing o Shanghai, makikita mo ang mga hilera ng mga tindahan na may nakasarang mga shutter. Ang mga dating masiglang shopping street ay naging parang mga ghost town. Ito ang katotohanan. Ang service industry na dapat sanang sumalo sa mga walang trabaho ay naging panig na lumilikha ng malaking bilang ng mga walang trabaho. Ito ang direktang dahilan kung bakit umabot sa pambihirang antas ang unemployment rate ng mga kabataan. Kahit na makapagtapos ng kolehiyo, walang mapapasukang trabaho. Dati makakahanap sila ng trabaho sa manufacturing, ngunit ngayon pati mga pabrika ay nagbabawas na ng tao. Ang service industry ay naghihigpit din sa pagkuha ng empleyado, wala silang mapupuntahan. Bawat taon mahigit 10 milyong nagtapos sa kolehiyo ang pumapasok sa lipunan, ngunit walang lugar na tatanggap sa kanila. Sa mga kabataan ng China, naging popular ang salitang tangping. Sa Tagalog, ito ay nangangahulugang pamilyang nakahigalang. Sila ay sumusuko na sa kompetisyon, kontento na sa minimum na pamumuhay, hindi kumukonsumo, hindi nag-aasawa, hindi rin gumagawa ng anak. Kung hindi ka gagantimpalaan kahit magtrabaho ka ng husto, mas mabuting wag na lang magsumikap mula sa simula. Ito ay isang tahimik na pagtutol sa lipunan. Kamakailan lumitaw din ang salitang Nezumi Jin. Ito ay tumutukoy sa mga kabataang naninirahan sa mga basement o maliliit na silid sa mga lungsod na namumuhay ng tahimik sa mga lugar na hindi nasisikatan ng araw upang makatipid sa upa. Parang mga daga. Halos lahat ng kanilang buwanang kita ay napupunta sa upa, nagtitipid sa pagkain, walang libangan, walang pag-asa basta nabubuhay lang. Ito ang katotohanan ng mga kabataan sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pangatlong dahilan, pag-usapan natin ang pagputok ng real estate bubble. Ito marahil ang pinakamalubhang problema. Sa ekonomiya ng China, sinasabing halos 30% ng GDP ay mula sa real estate sector. Kung isasama ang mga kaugnay na industriya, mas malaki pa ang epekto nito. Konstruksyon, mga materyales, sa gusali, muebles, home appliances, kung gagalaw ang real estate, lahat ng ito ay gagalaw. Sa madaling salita, kung hihinto ang real estate, hihinto ang buong ekonomiya. Naaalala niyo ba ang pangalang Evergrande Group? Ito ang dating pinakamalaking developer ng real estate sa China. May 200,000 empleyado. Ang taunang benta ay nasa ilang trilyong yen. Isang higanting kumpanya na may daan-daang proyekto na sabay-sabay na isinasagawa sa buong China. Ang Evergrande Group na iyon ay nag-default o hindi nakabayad ng utang noong 2021. Ang kabuuang utang ay humigit kumulang 48 trilyong yen. Bilang utang ng isang kumpanya, ito ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan. At noong 2025 sa wakas ay na-delist ito. Ngunit ang pagbagsak ng Evergrande Group ay dulo lamang ng malaking problema. Ang Sunac China Shimao Group at iba pang malalaking developer ay sunod-sunod na nahaharap sa krisis sa pamamahala. Maging ang Country Garden na dating itinuturing na isang blue-chip company ay nasa panganib na ngayon ng default. Ang buong real estate market ng China ay nasa bingit ng pagbagsak. Tingnan natin ang mga numero. Ang floor area ng mga bagong bahay na naibenta ay bumagsak sa kalahati ng rurok nito noong 2021. Kalahati. Sa loob lamang ng 4 na taon, ang merkado ay lumiit ng kalahati. Ang floor area ng mga sinimulang itayong bahay ay bumagsak sa 1,005 sa loob lamang ng 4 na taon. Ito ay isang mas mabilis na pagliit kaysa sa Japan pagkatapos ng bubble burst. Sa kaso ng Japan, inabot ng mahigit 10 taon bago mahati ang mga sinimulang itayong bahay mula sa rurok nito. Ang China ay lumiliit sa bilis na ilang beses na mas mabilis. Ang mga presyo ng ari-arian ay patuloy ding bumabagsak. Ang mga presyo ng bagong bahay sa 70 pangunahing lungsod ay patuloy na negatibo kumpara sa nakaraang taon. Ang mga second-hand na bahay ay mas malala pa at hindi bihira ang mga taon na may double-digit na negatibong pagbabago. Maging sa mga first-tier cities tulad ng Beijing at Shanghai, ang mga presyo ay patuloy na bumabagsak. Habang bumababa ang halaga ng ari-arian, hindi na bumibili ng bagong real estate ang mga tao. Sino ang bibili kung alam mong bababa ang halaga nito sa sandaling bilhin mo ito? At dito na magsisimula ang tunay na nakakatakot na kwento. Ang mga ari-arian ng mga taong hindi na makabayad ng kanilang housing loan ay kinukumpiska ng korte. Noong 2024, 370,000 na bahay ang naging target ng foreclosure.
Ito ay mas mataas kaysa sa nakaraang taon. Ngunit kahit na isubasta, iilan lamang ang talagang naibebenta. Karamihan ay nananatiling nakatiwangwang dahil walang bumibili. Ang mga ari-arian na walang pumapansin ay nakatambak sa mga online auction site. Ito ang katotohanan ng real estate market sa China. Ang mas malala pa ay ang problema ng mga lanwelo o hindi natapos ng mga condominium. Sa China, karaniwan na ang pagpirma ng mga kontrata sa pagbebenta at pag-aproba ng mga housing loan para sa mga ari-arian na nasa construction pa lamang. Ito ay isang sistema na tinatawag na pre-sale. Sa pamamagitan ng pagbebenta bago matapos ang mga developer ay makakalikom ng pondo para sa konstruksyon. Ang mga mamimili ay makakabili sa mas murang halaga kaysa pagkatapos itong matapos. Sa unang tingin tila may benepisyo para sa parehong panig. Ngunit ang mga developer ay kinapos sa pondo at ang konstruksyon ay natigil. Ang perang nalikom ay ginamit sa ibang proyekto o nawala sa pagbabayad ng utang. Ang mga gusali na may balangkas lamang walang bintana o pinto ay nakatiwangwang sa buong bansa. Ayon sa isang survey, sinasabing mahigit 20 milyong bahay sa buong China ang nakatiwangwang at hindi pa tapos. Ang mga mamimili ay hindi makalipat ngunit kailangan nilang patuloy na magbayad ng kanilang mga loan. Kung hindi sila magbabayad, bababa ang kanilang credit score at hindi sila makakasakay sa high-speed train. Hindi sila makakasakay sa eroplano. Hindi sila makakatuloy sa mga hotel. Maaapektuhan ang kanilang trabaho. Maaapektuhan din ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya nagtitiis silang magbayad ng loan para sa isang bahay na hindi nila matitirhan. Isipin ninyo ang sitwasyong ito. Bumili ka ng iyong pangarap na bahay. Nagbayad ka ng down payment at kumuha ng 35-year loan. Nagsimula na ang iyong buwan ng pagbabayad, ngunit ang bahay na iyon ay hindi natatapos. Hindi mo alam kung kailan ito matatapos. Sa katunayan, hindi mo man lang alam kung matatapos pa ba ito. Gayunpaman, kailangan mong patuloy na magbayad ng loan bawat buwan. Ito ang bangungot na kinakaharap ng 10 milyong Chino. Kaya ano ang dapat gawin para makalabas sa deflationary spiral na ito? Sa economics, malinaw ito. Kailangang pasiglahin ang demand. Dahil may oversupply at deflation, kailangan mong dagdagan ang demand upang maibalik ang balanse ng supply at demand. Ito lang ang paraan. Upang madagdagan ang demand, kailangan mong pasiglahin ang pagkonsumo. Partikular na mahalaga ang pagpapasigla ng pagkonsumo ng mga may mababang kita dahil marami silang gustong bagay. Gusto nilang tumira sa mas magandang bahay. Gusto nilang bigyan ng magandang edukasyon ng kanilang mga anak. Minsan gusto rin nilang maglakbay. Gusto rin nilang kumain ng masarap na pagkain. Ang demand mismo ay umiiral. Ang problema ay walang pera. At dahil sa pangamba sa hinaharap, nagtitipid sila sa pagkonsumo. Ano ang ugat ng pangambang iyon? Ang kakulangan sa Social Security. Ang health insurance, pension insurance at long-term care insurance ng China ay napakahina kumpara sa mga maunlad na bansa. Ano ang mangyayari sa mga gastusin sa paggamot kung magkakaroon ka ng malubhang sakit? Ang paggamot sa cancer ay nagkakahalaga ng milyon-milyong yen. Maliit na bahagi lamang ang sakop ng insurance. Sapat ba ang pensyon para mabuhay pagkatapos magretiro? Ang pensyon sa mga rural na lugar ay nasa 10,000 yen lamang bawat buwan. Imposibleng mabuhay dito. Ano ang gagawin mo kung kailangan mo ng pangmatagalang pangangalaga kapag matanda ka na? Masyadong mahal ang mga nursing home para makapasok. Dahil sa mga pangambang ito, napipilitan ng mga tao na unahin ang pag-iimpok kaysa sa pagkonsumo. Hindi naman sa hindi naiintindihan ng gobyerno ng China ang problemang ito. Dapat alam nila, ngunit hindi sila mukhang seryosong tinutugunan ito. Bakit dito pumapasok ang problema ng natatanging estrukturang pampolitika ng China? Sa isang bansa kung saan walang eleksyon, mahirap marinig sa politika ang boses ng mga mahihina. Sa isang demokratikong bansa, ang mga may mababang kita ay may isang boto. Ang mga politiko ay may motibasyon na pagbutihin ang kanilang buhay upang makuha ang kanilang boto. Kung pagbubutihin nila ang kapakanan, makakakuha sila ng boto. Kaya umuusad ang mga patakaran sa kapakanan. Ngunit sa China walang eleksyon. Ang mga mahihina ay walang kapangyarihan ng isang boto. Ang mga demonstrasyon at welga ay mahigpit na pinaghihigpitan. Kung magsalita ka, may panganib na arestuhin ka ng pulisya. Sa madaling salita, ang insentibo para sa Partido Komunista na tulungan ang mga mahihina ay mahina sa istruktura. Kahit napabayaan nila ang mga mahihina, wala silang paraan para lumaban. Kahit magreklamo sila, ito ay sasawatahin. Kaya sa prioridad ng mga patakaran ang pagpapabuti ng Social Security ay madalas na isinasantabi.
Ang mga gastusin sa militar, pamumuhunan sa infrastruktura at pagliligtas sa mga state-owned enterprises ay inuuna at ang social security na sumusuporta sa buhay ng mga karaniwang tao ay pangalawa na lamang. Ito ang hindi maiiwasang resulta na nililikha ng istrukturang pampolitika ng China. Ang sistema ng burokrasya ng China ay may natatanging istruktura ng insentibo para sa mga lokal na kadre ng Partido Komunista. Ang pinakamahalaga ay hindi sumabog ang problema at sa panahon ng kanilang panunungkulan at ang ma-promote. Sa halip, mas inuuna nilang makamit ang target ng paglago kahit na may labis na pamumuhunan upang makagawa ng sarili nilang track record at ma-promote. Mas makatwiran para sa isang individual na ipagpaliban ang problema at ipasa ito sa susunod na tao kaysa lutasin ito. Ito ay isang uri ng laro ng upuan. Ang mahalaga ay hindi ka nakatayo kapag huminto ang musika. Kung sino ang huling mawawalan ng upuan ay hindi mo problema. Kung ma-promote ka at mapunta sa sentro ang problemang sumasabog sa lokal na antas ay magiging problema ng iba. Sa ganitong paraan, ang mga problema ay pinagpapaliban at lumalaki na parang snowball. Ngayon, ang naipon na negatibong pamana na iyon ay bumibigat sa ekonomiya ng China. Dito pag-isipan natin ang paghahambing sa Japan. Ang Japan din ay dumanas ng pagputok ng bubble noong 1990s at pagkatapos ay nagdusa sa 30 taon ng deflation at mababang paglago. Ang kasalukuyang sitwasyon ng China ay tila sumusunod sa nawawalang 3 dekada ng Japan. Pagputok ng real estate bubble, problema ng masasamang utang sa bangko, pressure ng deflation, kahirapan sa paghahanap ng trabaho ng mga kabataan. Totoong maraming pagkakatulad, ngunit naniniwala ako na may mataas na posibilidad na maging mas malala ang sitwasyon ng China kaysa sa Japan. Bakit? Dahil ang Japan ay may mga kalakasan na wala sa China. Una, ang Japan ay isang demokratikong bansa. Ang mga pagkakamali sa patakaran ay pinapanagot sa pamamagitan ng eleksyon. Kung umabot sa sukdulan ng kawalang kasiyahan ng mamamayan, magkakaroon ng pagbabago sa gobyerno. Ang mga politiko ay laging kailangang isaalang-alang ang pananaw ng mamamayan. Ang tensyon na ito ay nagpanatili ng isang minimum na safety net. Ang Japan ay may isang mature na sistema ng Social Security, National Health Insurance Pension System, Long-Term Care Insurance. Kahit hindi perpekto, dahil matatag ang safety net, ang mga tao ay mayroong minimum na kapanatagan ng loob. Kahit mawalan ng trabaho o magkasakit, hindi ka agad mapupunta sa kalye, kaya't napanatili ng lipunan ang katatagan nito. Bukod pa rito, ang mga kumpanyang Hapon ay may teknolohiya at brand power na naipon sa loob ng maraming taon. Sasakyan, electronics, precision machinery, materials, mayroon silang kakayahang gumawa ng mga produktong kinikilala sa buong mundo. Kahit na pumutok ang bubble, hindi natinag ang tiwala sa mga produktong Hapon. Ang Toyota, Sony, Panasonic, ang mga kumpanyang ito ay patuloy na sumuporta sa ekonomiya ng Japan. Ang China ay walang sapat na mga kalakasang ito. Walang demokrasya. Mahina ang social security. Ang teknolohiya ay umuunlad, ngunit sa maraming larangan ay hindi pa rin ito naaabutan ng mga mauunlad na bansa. Kagamitan sa paggawa ng semiconductor, mga makina ng eroplano, kagamitang medikal, maraming mga makabagong teknolohiya ang nakadepende pa rin sa mga dayuhang bansa. Bukod dito, ang China ay tumatanda sa mas mabilis na bilis kaysa sa Japan. Noong 2025, ang populasyon na naimanta 5 taong gulang pataas ay lumampas sa 14% ng kabuuang populasyon na nagpasok dito sa isang aging society. Dahil sa epekto ng one-child policy, mabilis na bumababa ang populasyon ng mga nakababatang henerasyon. Ang bilang ng mga ipinanganak noong 2025 ay 7.92 million na nagtala ng bagong mababang record. Ang population bonus ay tapos na. Ngayon na ang panahon ng population onus. Nababawasan ang mga nagtatrabaho at dumarami ang mga sinusuportahan. Ang pagbabagong ito sa istruktura ng populasyon ay magiging isang pabigat sa paglago ng ekonomiya. Ang internasyonal na kapaligiran ay nagiging mas mahigpit din para sa China. Ang pagtindi ng tunggalian sa pagitan ng US at China, ang pag-decoupling ng mga supply chain mula sa China, at ang mga paghihigpit sa pag-export ng mga advanced na teknolohiya. Ang modelong pabrika ng mundo na dating sumuporta sa ekonomiya ng China ay hindi na napapanatili. Maraming kumpanya ang nagsisimulang magpatupad ng estratehiyang China Plus One, ibig sabihin pagkakaroon ng mga production base sa labas ng China. Ang mga destinasyon ng pamumuhunan ay kumakalat sa Vietnam, India at Mexico. Dito, nais kong magtanong ng isang mahalagang tanong. Bakit tinahak ng China ang parehong landas gayong alam nito ang mga pagkakamali ng Japan? Ang pagputok ng bubble ng Japan, ang kasunod na deflation, ang mga pagkakamali sa pagtugon sa patakaran, ang nawawalang 3 dekada, dapat ay masusing pinag-aralan ito ng mga ekonomista ng China.
Dapat ay mayroong iba't ibang mungkahi na ginawa upang maiwasan ang pag-ulit ng parehong pagkakamali. Ang sagot ay dahil ang sistema ng politika ng China ay hindi dinisenyo upang piliin ang tamang mga patakaran. Ang pagkamit ng mga panandali ang target ng paglago, ang pagpapanatili ng lehitimasyon ng Partido Komunista at ang proteksyon ng mga vested interest ay humadlang sa paggawa ng mga tamang desisyon sa patakaran sa pangmatagalan. Malinaw sa lahat na lumulobo ang real estate bubble. Ngunit kung papuputukin nila ang bubble, bababa ang economic growth rate. Kung bababa ang growth rate, mayayanig ang lehitimasyon ng Partido Komunista. Kaya pinabayaan nila ang bubble. Sa katunayan, hinikayat pa nila ito. Ito ang resulta. Ano ang sinusubukang gawin ng Administrasyong Xi Jinping ngayon? Pagbibigay ng subsidyo sa mga high-tech na industriya, pagsusulong ng pag-export ng mga dekuryenteng sasakyan, paggawa ng mga semiconductor sa loob ng bansa. Ang mga ito ay mga hakbang upang palakasin ang supply side, ngunit ang sanhi ng deflation ay kakulangan ng demand, kaya ano ang gagawin sa pagpapalakas lamang ng supply side? Kahit gumawa ka ng mga dekuryenteng sasakyan, walang saysay kung hindi ito maibebenta sa loob ng bansa. Kung susubukan mong i-export ito sa ibang bansa, haharapin mo ang mga taripa. Hindi ba't ito ay magpapalaki lamang ng supply-demand gap? Ano ang mangyayari sa ekonomiya ng China sa 2026? Maraming eksperto ang nagtataya na lalo pang hihina ang paglago. Posibleng nasa 4% na antas o mas mababa pa. Ang pressure ng deflation ay magpapatuloy. Hindi pa rin nakikita ang pag-abot sa pinakamababang punto ng real estate market. Malamang na iaanunsyo ng Administrasyong Xi ang target ng paglago para sa taong ito sa National People's Congress sa Marso. Marahil ay magtatakda sila ng humigit kumulang 5%. Ngunit upang makamit ito, kailangan nilang umasa muli sa labis na pamumuhunan, pagtatayo ng infrastruktura, pagtatayo ng mga pabrika at pag-iipon ng mga numero. Ngunit ito ay magpapalaki lamang ng supply-demand gap. Hindi pa rin nakikita ang daan palabas sa masamang siklo. Sa huli, buuin natin ang ating pinag-usapan ngayon. Ang mga dahilan kung bakit bumagsak sa deflation ng ekonomiya ng China ay komplikado. Labis na pamumuhunan at paglaki ng supply-demand gap dahil sa growth first principle. Ang kabiguan sa pagbabago ng estruktura ng industriya at ang pagkasira ng service industry. Ang pagputok ng real estate bubble at asset deflation. Ang paghinto ng aktibidad pang-ekonomiya dahil sa zero COVID policy. Ang paghina ng pagkonsumo dahil sa kakulangan sa social security. At ang katigasan ng sistemang pampolitika na nagpapalala sa lahat ng ito. Ang Japanification ng China ay isang alalahanin, ngunit naniniwala ako na may mataas na posibilidad na ito ay mahulog sa isang sitwasyong mas malala kaysa sa Japan. Ang Japan ay may demokrasya, social security at teknolohiya. Ang China ay walang sapat nito. Bukod pa rito, mas mabilis ang pagtanda nito kaysa sa Japan. At mas mahigpit ang internasyonal na kapaligiran kaysa sa Japan. Nasaan ang labasan? Sa totoo lang, hindi ko rin ito nakikita. Ang pagbagsak ng pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay magkakaroon ng malaking epekto sa Japan at sa buong mundo. Kung bababa ang mga export patungong China, maaapektuhan ang kita ng mga kumpanyang Hapon. Kung mayayanig ang sistema ng pananalapi ng China, mayayanig din ang mga pandaigdigang pamilihan sa pananalapi. Hindi ito isang bagay na maaari nating baliwalain. Sana ay nakatulong ang video na ito upang maunawaan ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng China. Patuloy naming iuulat ang isyong ito sa hinaharap. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na Pandaigdigang Ekonomiya. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.